Hi guys! Welcome dito sa Rasana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general not a collective reading your energy at this time. Knight of Swords, Four of Cups, the Hangman. Oh my gosh, pangit. Eight of Swords. Hala, ang pangit. Ang pangit na energy. Overthink ka. Stagnan. Na-restrict. And malungkot na matamlay na may nang-atake sa isip mo, sa utak mo. Merong nagpapa-overthink siya. Naku, puro pangit yung reading. Yung card na lumabas. Heartbroken ka. Nahirapan ka na, parang nadurusa ka na parang victim ba? Parang wala kang magawa. Ayun o. Siguro problemado ka. Dahil stagnant yung connection ng person mo. Yung situation nyo. No? Ganon. Ganyan. O, heartbroken. O, nasasaktan. Ano pa about sa'yo? The Moon and the Hierophant. There is deceit and scheme dito. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Hindi ka sumusunod sa mga rules ba? Sa mga patakaran. May malalaman kang sekreto. What's with the Moon here? Meron nang gumagawa ng deceit and scheme at parang nagtutulungan pa sila. Nagtulong-tulungan sila. Para pagkaisahan ka, parang pinagkakaisahan ka nila. Parang ganun ba? Nagtutulong-tulungan sila. May pagkakaisa, may pagtutulungan. Ginagawa ka nila mga pa-hide, patago, no? Scheme, deceit, mga ganun. What's with the Hierophant here? Kasi maraming mean. What's with the Hierophant in reverse? Hindi na manipulate yung isip mo na mga gusto mo manipulate ng isipan mo. Yung mga beliefs ba nila ba na iniimpuso ng paniwalaan mo, no? Like their beliefs, their manipulation ng mga tao, o yung mga rules. Hindi ka makontrol nila eh. Hindi ka naniniwala sa kanilang mga kung ano yung gusto nilang paniwalaan mo. Yan. Ano pa, unorthodox ka. Matulad na example, kailangan ay ganito-ganyan ang gawin mo para, pero yung iba dyan, pang manipula yung ginagawa nila. Kadalasan, o kaya sinusunod lang talaga nila, like pamahiin, no? Mga ganon, example. Pamahiin, o kaya ay yung iba, gumagawa-gawa lang din ng kwento para matakot ka, para pigilan ka, mga ganun ba, o kaya manipulation nila. So yan, ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Saktan. Ten of Swords. Masasaktan. Matatamaan ng ano, galing sa malayo to eh, na may isi-send sa'yo o may ipapadala sa'yo na masasaktan ka. Ano yung ipapadala sa'yo o isi-send sa'yo? Emotional toxicity yan. From afar.
or anything na makapagpalungkot sa'yo, na mag-emotional ka, yung nadanas ka ng emotional turmoil. Yan yun. Sadya yan, sadya. For sure, sadya yan. Pasadya, oh. Sadya. Talagang atake. Sadya yan. Bakit may ganyan? Ewan ko ba? Bakit may ganyan? May ganyan kasi sa mundong to eh. At yung iba ay inuutusan ng mga devil yan, ng demonyo, na mga atake, na gumawa ng scheming deceit at pang-atake. Lalo kung chosen one ka, kung sa side ka ng light, ay yan, pag-initan ka nila. At lalo na kung nag-umpisa ka na ng mission mo, at kung yung mission mo ay yung you need to be honest and frank, yung ganon, kailangan, ganon kasi, di ba, ang daming preacher nga din eh, di ba, na galit yung mga tao sa kanila, yung mga tao may addiction, yung mga tao na minamumuhay na sa kasalanan, yung mga ganun ba. Ayaw nilang sawayin sila, galit na galit sila, pinagmumura nila yung mga preacher doon sa Amerika, at sa YouTube, tingnan nyo, kung mapanood nyo. Galit sila kasi ayaw nilang magbago. Ayaw nilang baguhin. Mahirap doon sa kanila kasi na-enjoy nila yung mga ginagawa nilang kasalanan eh. Kaya nga ang tao may choice naman yun eh. So, next na mangyari sa buhay mo niyan? The Chariot in reverse. And the Five of Swords. Napipigilan ka ng superior. Parang mag-hesitate ka, parang mawalan ka ng lakas ng loob and courage na i-pursue ang gusto mo i-pursue. Parang pipigilan ka ng mga superior na to o superior, isa man to. Ganun. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo yan? May mag-offer sa'yo ng cup of love, guys. Meron mag-offer sa'yo ng cup of love. Sino yung mag-offer ng cup of love? Ay, past person mo na naka-align kayong dalawa. So, kung alam mo naka-align kayong dalawa, huwag mo muna na pagsasabi kasi may mga superior na gustong kontrolin yung buhay mo, gustong harangan. Yung lahat na lang ng blessing o magandang mangyari sa buhay mo. Bakit ko sinasabi yan? Para, alam mo, para hindi maudlot, para aware ka. Kaya ko sinasabi yan. Para hindi ka maharangan itong mga superior na to. Bakit ko sinasabi yan? Parang tulong ko na lang sa'yo. Kung sino man nakaresonate sa reading na to. Dahil to, negative. Puro negative mo baraha dito. First row. Kung yan ang experience mo. Pag nakipag-communicate na tong person mo, past person mo na ito sa'yo na naka-align kayo. So, si Pira, mabunganga mo. Kasi, pwedeng, lalo kung naapektuhan ka ng palipad hangin o mga spell na, udyukan ka nila yan, sabihin mo mga sikreto mo, ilabas mo para alam nila. No? Para pag nalaman nila yung mga sikreto mo, kung ano yung tungkol sa'yo, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, kasi interesado yun sila malaman. Na kunwari ay, para bang udyukan ka na kayo, batuhin ka ng palipad hangin, magdaldal ka, na sabihin mo na hindi mo pigilan eh. Bakit na-experience ko yan? Hindi mo pigilan yung sarili mo na ilabas mo yung kahit sikreto mo. Kunwari, ito ganyan, kayo ng person mo, alam mo ba yung parang nakaparamdam ka ng excitement na parang hindi mo pigilan na kailangan mo talagang i-express, sabihin. Yun, pwedeng ganun ang gagawin nila sa'yo. Na? So, hanggat maripigilan yung sarili mo. No? Kasi, tungkol dito, naka-align na kayong dalawa para hindi maudlot, hindi nila maharangan yan. Kasi, may superior, buti sana kung walang gustong manghadlang, mangharang sa mga blessings mo at sa magandang mangyayari sa buhay mo. Pero meron. Hindi mo wala sa mundo yan na may mga ganyan talaga. Kahit alam mo na wala ka pang kaaway. Yung inggit ng tao, may mga tao kasi inggit ang naghahari sa kanila.
Gusto nang pigilan, hadlangan yun dahil pinapairal ng selfishness, inggit, ganid, kagahaman, ganun. Pero kung ma-immature pa yan, see, naka-align na kayong dalawa niya, no? Temperance, itong past person mo. Yan ang mag-offer sa ng cup of love. Si past person mo. Ano yung feeling sa'yo ng past person mo na yan? Mag-offer ng cup of love. Hindi na siya nalilito, hindi na siya nagja-juggling, hindi na siya nagkakaroon ng doubt, no? Na mag-take na action, o kung sino yung matimbang sa puso niya, kung sino pipiliin niya, kung i-pursue ka ba niya, kung mag-offer ba sa'yo ng cup of love. Alam niya na kung anong gagawin niya, and sure na siya. So, anong gagawin niya? Mag-offer ng cup of love sa'yo. So, yan. Ano pa ang iniisip ngayon ni Knight of Cups na yan, na past person mo na mag-offer ng cup of love sa'yo? Ang lumayo, ang may layuan siya. Ang maging matapang siyang lumayo. Saan? Iniisip niya lang yan, ha? Sa mga nakipag-compete sa kanya, o sa competition, o sa mga nakipag-compete sa kanya, sa mga nang-challenge sa kanya, sa personal ng buhay yan. So, ano pang iniisip ngayon? Pagdating sa iyo naman, anong iniisip ni person mo na mag-offer ng cup of love sa iyo? Ang mapangasawa ka, o ang bigyan ka ng stable, komportableng buhay, na secured ka, ang asawahin ka niya. Yan. At ano yung gusto sabihin sa'yo, ni Knight of Cups. Ni Knight of Cups na yan, past person mo, mag-offer ng cup of love. I think it's upright. Do I need to... My gosh. Upright to for sure. Clarify ko. Upright ba yan, Knight of Pentacles? Upright yan? Gusto ko niya mapakasahan. Gusto ko niya mapangasawa. The Knight of Cups na yan. Four of Wands. Yung magkaroon ng stability sa inyo. At ang mag-commit sa'yo to be in a serious relationship with you na long term, o forever kayo na magsama, ganyan. Ang bubuo kayo ng pamilya, magkaanak kayo, mamuhay kayo na yung contented kayo sa isa't isa, at may anak kayo, na masaya kayo, full of happiness and satisfaction, contentment, and masaya kayo bilang isang pamilya. Ganun ba? Kasi mabuo kayo ng pamilya eh. Itong past person mo, kung dati mo asawa, o kung hindi mo pa napangasawa, basta past person mo daw to. Yan. Ano ang maging buhay mo kasama yan si past person mo na yan mag-offer ng cup of love sa'yo? Ayan o, titira kayo sa isang bahay at stable and secured yung pamumuhay ninyo na kahit simpleng bahay lang, no? Kahit ganito lang yung bahay. Payapa at masaya kayo, na-enjoy yung buhay, wala kayong problema, wala kayong problema, gano'n ba? Maliwalas yung paligid, ang saya lang, o diba? Tahimik, peaceful, napaka-peaceful ang paligid, kasi wala mga kapitbahay ito, no? Mapuno na sa paligid nito. Talagang peaceful. Walang mga bunga-bunga. May ilaga kayong aso, di tawala ng aso, marinig nyo. Kung may kapitbahay kayo, for sure, medyo layo-layo, no?
Basta titira kayo, house naman yan dito eh. At titira kayo sa isang bahay, no? O magbubuo kayo ng bahay nyo, and then doon na kayo titira. Or else kung may bahay na sa person mo, doon na kayo titira. At King of Hearts, yung pagsasama niyo, puno ng understanding, yan, understanding kayo sa isa't isa, yan, you know, umiiral, and also love, no, mas lalo na lalim pagmamahal niyo, yung pagmamahalan niyo sa isa't isa. And then, anong gustong buhay na ibigay sa'yo ni Knight of Cups na na past person mo sa'yo? Ano kaya ito? Yung stable, anchor. Stable, grounded, yung hindi kayo natatangay. Hindi kayo nasusulsulan, hindi kayo natitempt, madevil, mga ganun. Hindi kayo nasusulsulan ng mga spell ng iba, yung mga scheme and deceit ng iba. Mga ganun, hindi kayo natatangay. No? Parang bangka ba na pag may anchor, pag nilaglag yung anchor na yun, stable yung bangka. Huwag lang masyadong malakas yung alon kasi kahit pa paano, pag binaba talaga yung anchor na yan, yung angkla, ay angkla ba tawag yung pag Tagalog? Anchor, sa anchor, yan ang nilalaglag sa ilalim ng tubig. Kunwari mamatay yung makina ng bangka at nasa gitna ng dagat o tubig, no? Ilalaglag yan para hindi matangay ng alon yan o ng agos yung angkla na yan. Para stable, kung saan mo nalaglag, doon lang talaga siya manatili. Pero kung malakas na yung alon, minsan natatangay pa yun. Pero dandahan lang. Hindi ganon ka, na madali siyang matangay ng alon. Yan. Alam ko yan, kasi nasa isla kami at may bangka ako. Kaya, alam ko yan. Yung may nilalaglag na angkla, angkor. Ganun pag sa sa mga bandang sa dagat, yung lugar, alam nila yan. May mga bangka, o sino-sino may bangka. O naka-experience na sumakay sa bangka, na kabisado yung mga ganyan. Ako nga, nagdadrive ng bangka eh. Bangka, yung may bangka pa ako nun. Hindi naman malaki kasi bangka. Yung bangka lang na katamtaman lang. Kasi dito, isla kasi dito guys, sa amin. Kaya yung mga tao may mga bangka, lalo may hanap buhay kasi dagat, kailangan yun. At maliit lang na bangka. Yan. Kaya alam ko yan, na may nilalaglag talaga angkla yan. Kahit sa barko, may nilalaglag yan silang angkla o angkor. Angkor. Ang tawagin. Yan. Ano ang nais na parating sa'yo ni past person mo na yan na mag-offer ng cup of love sa'yo? The will. Gusto yung sortehin na magkatuluyan kayong dalawa? Or else na destiny ka niya? Pwede din ganon. Ubabaguhin niya yung buhay mo? Ito pa baguhin yung buhay mo? Gawin niyang nasa taas ka, ganon. hindi. Nano destiny ka niya? Hindi. Nano, gawin niyang masagana yung buhay mo? Baka ganon, gawin niyang masagana yung buhay mo daw. Kasi abundance din to eh, prosperity. Yung the will, gawin niyang masagana yung buhay mo. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. At wala ka nang poproblemahin pa. Panatag yung isipan mo. Siya ang magpo-provide pala. Anong gawin niyang masagana ang buhay mo? O abundant, o prosperous, mayaman, ganon. Yan. So, ano pa ang nagustuhan sa'yo ni past person mo na may offer na cup of love? Ito, kasi mahilig mag-meditate kasi nag-meditate yan dito eh. Or else ay strong yung personality mo, open yung chakras mo, naka-align, and walang black na chakra mo. Baga ano kay balance, stable, grounded, o nag-heal, marunong ka strong yung personality mo pag ganito, malakas yung aura mo pag ganyan. And then ano pa,
O maybe you have a gifts or talent or abilities o kung ano man yan. Ito din ang nagustuhan niya sa'yo. Dahil napaka-passionate mo. O, fiery nga, may apoy nga dyan. So, you're passionate. And also, bukas yung heart chakra mo o ano yun, active. And your third eye also. And your sacral chakra. Kasi marunong ka magmahal kasi ayun, active yung heart chakra mo ay napaka-passionate mo. Full of desire and also you're intuitive kasi sa third eye, no? And also you are positive and also rooted, grounded, and also you're brave na i-reveal mo yung totoong ikaw, yung totoong pagkatao mo, totoong ikaw, totoong personality mo, the real you, you know. You're rooted, you're grounded, and pagmahal ka sa hayop. Ayan. Kasi may hayop dito o maalaga ka, pwede din sa mga hayop kasi may hayop yun. Parang tinuturing mo anak yung mga hayop. Tinanggal yung mask. So, matapang ka na i-reveal yung totoong mong mukha, yung totoong mong personality, yung totoong ikaw. Ganun talaga eh. Yung totoong ikaw. O kung sino ka, kung ano yung pagkatao mo, kung ano ka talaga, na klase ng tao, yung ganun, mga ganun ba. So, ayan, ito na lamang. By the way, ang dami ba nagkakagusto sa'yo? Let's see. Para kung gusto mo ng iba, meron pa. Hindi marami. There is a reunion. Pero hindi marami nagkakagusto sa'yo. Madami bang papasok sa buhay mo? Malay mo, mga new person. 50-50. 50-50. So, malaman mo na lang yan. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.